Magandang umaga po muli sa ating lahat ng mga pinagpala ng Diyos. Muli po sa araw na ito ako ay magbabahagi sa devotional sa araw na ito, Panginoon, sa araw na ito. Tungkol ito sa pamilya. Pagpapala ba para sa iyo ang pamilya? Gaano kalaking bahagi ang Diyos sa inyong pagsasama-sama bilang isang pamilya? Gaano kahalaga sa iyo ang iyong pamilya? Gaano ka namang kahalaga sa iyong pamilya? Ano ang ginagawa mo na magpapakitang prioridad mo ang iyong pamilya? At ano naman sa palagay mo ang ginagawa mo na nakakasakit sa kanila? At ano ang maaari mong gawin upang ang Diyos ay maging pangunahing bahagi ng buhay mo at ng iyong pamilya? Well, isa na siguro ang binigay ng napagpapala ng Diyos sa atin ay ang ating pamilya. Sila yung kasama natin na madalas na umuunawa sa atin kapag nasasaktan tayo. Sila yung takbuhan natin. Sila din yung kaagapay natin. Kaya lang, hindi lahat ng pagkakataon ay sila ang pangunahin natin. Siguro dahil din sa kaabalahan ay nakakaligtaan natin sila dahil sa sarili nating pangarap na iwan natin sila. Ang pamilya ay binigay sa atin ng Diyos. Maganda ang kanyang plano o layunin at gusto niya na ma-involve sa ating pamilya. Kamusta po ang ating pamilya? Minsan, aminin natin na minsan mas mahaba pa ang panahon natin sa ibang bagay kesa sa pamilya natin. Meron nagsasabi, tayo raw ay baliktad, kumilos kapag daw galing sa bahay papunta sa opisina, nag-aayos tayo ng ating pananamit, pag-uugali, kilos at pananalita. Kapag naman po galing sa trabaho, pauwi sa bahay, sa mga dahilan kung bakit tayo nagtatrabaho, hindi na tayo nag-aayos. Minsan hindi na tayo nagpapaganda o nagpapapogi para sa ating pamilya. Dapat daw isalang-alang din natin sila. Isa siguro yan sa isang dahilan kung bakit parami ang pamilyang nasisira. Papayag ka ba na mapabilang ang pamilya mo doon? Hallelujah. Kung hindi, siguro dapat nating alalahanin ang sinasabi sa Bible. Sa Psalms 127:1. Ito po ang sinasabi sa Bible, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Amen. Tunay nga po, kung wala ang tulong ng Panginoon sa pagtayo sa bahay, sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat ng Panginoon, meron palang pagnanais ang Diyos na itatag ang ating sambayanan. Gusto pala niyang maging matibay ang ating sambahayanan. Hindi ba kadalasan hindi natin naisasali ang Diyos? Oo, ito yung pagkakataon na hindi tayo nananalangin ng sama-sama bilang pamilya. Hindi tayo nakakapagsimba. Maring hindi rin natin na naiisalang-alang ang Diyos kapag tayo ay nagdidesisyon. Gayunpaman, may pag-asa pa na patibayin natin ang ating pamilya sa pamamagitan ng pagsali sa Diyos. Sa ating buhay, sa mga decision, mga ginagawa, at sigurado ako, magkakaroon ng kaayusan ang buhay. Kung may kasalukuyang hindi pagkakasundo sa inyong pamilya, tatandaan mo, pagkakataon yan para kumilos ang Diyos sa ating buhay. Kaya kanino ka pa, saan ka pa, kay Hesus Kristo lamang.
Maraming po salamat. Muli, samahan niyo po ako sa panalangin ito. Muli, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Thank you, Lord, for giving us a wonderful family, Father God. Sila ang pamilya na nagbibigay ng kalakasan, pamilya na nagbibigay na nagbibigay ng pagmamahal, at higit sa lahat, sila ang nagbibigay ng unawa sa bawat isa. Tunay nga po, Panginoon, ang pamilya ay nagbibigay rin ng pananampalataya sa inyo. Muli po, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.